dahil nga siya yung endorser, siya yung mukha ng Dermacare, siya ngayon yung ibinabala nitong Dermacare sa mga tao. So ngayon, ang pinalalabas ni Neri, mga chika, ay hindi siya completely aware na illegal na pala yung ginagawa ng Dermacare. Yun yung excuse niya, hindi daw siya aware, hindi daw nila alam, mga chika. But here's the thing, Neri, ignorance of the law excuses no one. Hindi perki hindi mo alam na mali ang ginagawa mo or ng Dermacare, ibig sabihin ligtas ka na. Magandang araw, mga chika. Agil po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula, mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending na mga showbiz balita. So for today's content, mga chika, meron ulit tayong update tungkol dito sa case ng pagkaka-aresto kay Neri Miranda. And I think this would be the final one dahil nang galing mismo ang report na ito, mga chika, sa Security and Exchange Commission. So mga chika, alam nyo naman dito sa Chika Patrol, as much as possible, ayokong gawing komplikado yung pagpapaliwanag ko sa inyo. So sisimplihan natin as much as possible. So ayon nga sa SEC, mga chika, nung sila ay nagsalita sa isang interview, ito palang si Neri Miranda ay totoong kumukuha o nangungulekta, mga chika, ng pera mula sa mga tao. So mga chika, kaklarify natin yan, totoo po yan. Okay? Ayon sa SEC, mga chika, this is proven. Hindi nga lang daw 14 counts diba, sa reports ay lumabas. I think it's like 14 times nga daw siyang lumabag sa SEC Regulation Code. Pero mga chika, ayon nga dito sa sinabi sa pahayag ng mismong SEC, 17 to 18 times daw siya, mga chika, na lumabag. And actually mukhang mahigit pa, mga chika. Di lang na-specify dyan, mga chika, yung most accurate number. Basta ang sinigurado nila, mahigit 18 times na daw na lumabag dyan si Neri. Pero mga chika, etong statement na ito ng SEC is the direct opposite naman nung depensa ni Chito Miranda na binitawan niya 2 araw pa lamang yung nakakalipas. Kasi mga chika, di ba, ayon kay Chito, hindi daw kumukuha ng pera si Neri sa kahit kaninong tao. Okay? Niliwanag ni Chito yan na ayon kay Chito, si Neri daw ay endorser lamang ng Dermacare. Hindi daw siya kumukuha na nangungulekta ng pera, ng investment sa kahit kaninong mga tao. Ngayon, eto na yung tricky part dyan, mga chika. Hindi pwedeng kumawala dyan si Neri. Okay? Kasi first of all, wala man siyang nakuhang pera, mga chika. Pero yung pangalan niya ay nakakabit sa lahat ng mga solicitations, sa lahat ng mga email na ginawa nitong Dermacare sa mga taong na-scam nila, mga nabiktima nila. So, sisimplihan ko pa, mga chika, no? For example, mga chika, ako ay taga Dermacare, okay? And hihingi ako ng pera sa inyo for investment. O, pera ko kayo, mag-invest kayo dito sa Dermacare. Ngayon, kahit ako ay taga Dermacare, mga chika, yung pangalan ni Neri Miranda, yung ibibida ko sa inyo. Ganun lang kasimple yun. Mag-i-email ako sa inyo, ilalagay ko, si Neri Miranda ay taga Dermacare. Siya yung endorser namin. Nandun yung picture ni Neri sa email, nandun yung pangalan niya, nandun pa nga yung pirma niya, and all, mga chika. It's like si Neri Miranda na rin yung nanghihingi, mga chika, kahit hindi siya exactly yung nag-email. Diba, kumaga dahil nga siya yung endorser, siya yung mukha ng Dermacare, siya ngayon yung ibinabala nitong Dermacare sa mga tao. Diba, yung sinabi ni Chito sa sa statement niya na nakay Chanda nga daw, CEO ng Dermacare yung pera. Sabihin na natin na totoo yan, mga chika. Pero wala pa rin niyang laban sa korte kasi si Neri hindi niya alam na yung ginagawa niyang pag-i-endorse ay mali na. So ngayon, ang pinalalabas ni Neri, mga chika, ay hindi siya completely aware na illegal na pala yung ginagawa ng Dermacare, na hindi pala ito rehistrado, na hindi pala ito nagko-comply sa SEC regulations. Yun yung excuse niya, hindi daw siya aware, hindi daw nila alam, mga chika. But here's the thing, Neri, ignorance of the law excuses no one. Hindi perki hindi mo alam na mali ang ginagawa mo or ng Dermacare, ibig sabihin ligtas ka na. Mali niya kasi dyan, mga chika, pumayag siyang gamitin yung mukha niya, yung boses niya, pirma niya, pangalan niya, baka nga even yung sulat niya, mga chika, ay ginagamit ng Dermacare para makapanloko ng tao, para makakuha ng investment ng pera. Kaya ang lumalabas tuloy, parang si Neri rin herself yung humihingi ng pera sa mga tao kasi mukha niya yung nandun siya yung ibinabala, mga chika. So ngayon, it's too late na, mga chika. Marami na masyadong nahinga ng pera itong Dermacare nung si Neri pa yung endorser
Dermaker nila. I think it's around September 1, 2023 nung nag-post si Neri na hindi na siya parte ng Dermaker. Any transactions daw mga chika ng Dermaker sa mga tao, hindi na involved si Neri, hindi na pwedeng gamitin yung pangalan niya. Kaso it's too late na mga chika eh. So prior that date, nung in-announce ni Neri yan, masyado nang marami yung mga taong nahinga ng pera, na scam, hindi ibinalik yung kanilang mga investment. Yun ngayon mga chika, yung mga taong nagre-reklamo. Yun yung sumabog ngayon. Kaya hindi perke wala na si Neri ngayon sa Dermacare doesn't invalidate all the amount of money given by the investors to Dermacare. At bachika dagdag din ng SEC, kinlarify nila sa interview na yung kaso daw ng paglabag sa SEC ay bailable. Kumbaga pwedeng magpiyansa si Neri doon, pwede siyang makalaya. Pero dahil nga daw pumasok din si Neri sa kaso ng stapa, syndicated stapa, yan daw mga kachika, yung non-bailable. Hindi pwedeng mapiyansahan. Kasi nga mga chika, mukha ni Neri yung humaharap sa mga tao eh. Kumbaga email address ni Neri yung nag-i-email sa mga tao, pirma niya yung mga nasa document. So technically, kapag ka nagkaipitan, siya lang din yung kilala ng mga tao mga kachika. Kaya siya ngayon yung sinampahan ng patong-patong na kaso. Again, like what I said earlier, ignorance of the law doesn't excuse anyone. Diba? Hindi perke hindi alam ni Neri na illegal yung ginagawa niyang pag-i-endorso dito sa Dermacare, ibig sabihin mga chika, absuelto na siya. Diba? Kagaya nung nangyari nga dito kay Ricardo Cepeda mga chika, tsaka sa iba pang mga celebrities na sumabit din sa ganyang klaseng estafa case mga chika. Ganyan yung nangyayari, perke sila ay nag-e-endorse kapag nalugi yung kumpanya na alam niyo yun, pinagtatrabahuan nila or ini-endorso nila, sila yung hinahabol ng tao. It's just unfortunate, and ma-advise natin sa mga artistang ganito ang ginagawa is be vigilant. Diba? Mag-due diligence muna kayo bago kayo mag-endorso ng isang kumpanya, ng isang brand. I-make sure nyo muna na rehistrado yan. I-make sure nyo muna na reliable yan, na credible yan. Then, kapag na-check nyo na lahat, na okay lahat ng papers nila, and proven na financial stable itong kumpanyang ito, hindi nanloloko ng tao, hindi kumukuha ng pera sa tao, hindi nagpapromise mga kachika na kapag binigyan sila ng pera ng tao, ibabalik nila within days, within weeks, within months, ng triple ka agad. Di ba mga chika, yan yung masyadong imposible. Di ba? Too good to be true. Ika nga. Kumbaga pagka nakakita kayo ng ganyang klaseng mga proposal na hihingan kayo ng 100,000, after 1 month gagawin yan 200,000, and then wala kayong gagawin, uupo lang kayo, dodoble na yung pera nyo. Isa yung napakalaking kalokohan mga chika. So maybe itong ang case na ito is lesson learned na hindi lang kay Neri Miranda pero sa iba pang mga artista, influencers na alam nyo yun, nag-e-endorse ng isang brand, ng isang kumpanya nang hindi alam kung legal ba yung ginagawa nila. As much as possible ay pag-aralan nyo muna, kilalanin nyo muna yan bago nyo pasukin. Kasi kapag yan ay pumalya, kapag yan ay nag-collapse, nagkaipitan, kayo't kayo rin ang madudurog dyan. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. I doubt na meron pang susunod na update dito nga sa usapin ng pagkaka-aresto kay Neri Miranda. Pero kung magkaroon man mga chika, rest assured na babalitaan ko kayo kaagad. Chika Patrol signing out!